This morning, we will talk about love. Sino po ang in love dito? Yan. So, in love, God's love in marriage. So, kung kayo naman po ay wala dito ang inyong mga spouse or kayo ay nagbabalak, so ito po ay isang malaking lesson para po sa atin. God provides us with a definition of love in 1 Corinthians chapter 13. As we read, as we hear kanina yung verses ng ating pong si Mason, no? That love is the agape kind of love. It's not just a warm feeling for someone. But ang sabi po doon, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it's not proud, it's not rude, it's not self-seeking, it's not easily angered. It keeps no record of wrong, does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always hopes, always perseveres. Love never fails. So dito po makikita po natin na ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay tunay nga na wagas at ang nais niya ay maibahagi din natin ang pag-ibig na yan doon sa ating mga spouses, sa ating pong ating mga kaibigan, hindi lamang po sa mag-asawa ito, but this morning ay ang focus po natin is about our marriage. Ano ang importansya ng pag-ibig ng Diyos sa ating pong pagsasama bilang mag-asawa. Amen po ba? And God, sabi nga, maraming definition ng pag-ibig pagka tinanong mo ang mundo. Sasabihin nila, pagka sinabi nyo, ano ba ang pag-ibig sa'yo? Pagka ako ay nakakita ng isang maganda, ako'y nabubulak. O kaya pag nakakita ako ng isang babae o lalaki, kinikilig ako. So gustong-gusto ko siya, no? So sabi dito, love is not about feeling or warm feeling, but it is an act. Ito po ay isang action word na dapat po na ma-demonstrate po natin. So, isang definition po ng marriage or yung covenant marriage, ang sabi po doon, a covenant marriage, next slide please. Yung covenant marriage is intended by God to be a lifelong relationship demonstrating unconditional love, reconciliation, sexual purity and growth, and covenant. A covenant is an eternal commitment with God. So a covenant marriage is intended by God to be a lifelong relationship. So makikita po natin sa ating pong kapaligiran na ang marriage ngayon ay para na lang nagpakasal ngayon, bukas ayaw na. Amen ba? Nakita na ba kayo o nakarinig na ba kayo? Nakabalita na ba kayo? Nakinasal ngayong umaga, mamayang gabi, divorce na sila. Ayaw na nila. Bakit? Kasi hindi po yon tunay na pag-ibig. Ang sabi dito, the covenant marriage, when you enter doon po sa marriage, you have a covenant, not a contract. Ang contract po kasi, ang sinasabi ng kontrata, pagka may contract tayo, pinoprotect niya yung ating mga rights at yung ating mga yung gusto natin, yung gusto nating mangyari. But in the covenant, ang ginagawa po ng covenant, ito po ay, it is a commitment. Sabi niyo, commitment. So, a covenant marriage is a commitment. It's not a contract. Okay? A covenant marriage is intended by God to a lifelong relationship demonstrating unconditional love. So pag sinabi nating unconditional love, ito ay walang string attached. Mamahalin kita kung gagawin mo sa akin ito. Di ba? So may mga precondition about sa ating pong relationship ay hindi po tinatawag nating love yon. Okay? Ang tunay na love ay yung unconditional. Kahit na siya ay merong mga kapintasan, mamahalin mo siya ng buo dahil yun ay commitment mo sa Kanya. Amen? It's also reconciliation, a sexual purity and growth. A covenant is an eternal commitment
with God. So kapag po tayo nag-enter in the covenant of marriage, we are committing ourselves to God. Kinukumit natin ang ating buhay sa Diyos na mamahalin natin yung ating pong kapartner. Yan. Sino po dito yung mag-asawa ngayon na narito? Okay. So, tandaan niyo yan. You have a commitment to God. Amen. So, yung ating pong perspective ng meaning ng I love you ay mag-iiba na po. When we say I love you to our partner, ibig pong sabihin nun, kinukonsider po natin na yung sinasabi natin, yung definition ng love. Di ba? Sabi kanina, love is patient. When you say I love you, you mean it is, sinasabi mo, ikaw ay minamahal ko, ako ay magiging pasensyoso sa'yo. Tama ba? Ako ay magiging mabuti sa'yo. When you say I love you, hindi kita aawayin, hindi ako maiinggit, hindi ako magseselos, hindi ako magiging mayabang sa harapan mo, hindi magiging magaspang ang ugali ko. Wow! Ang bigat pala nung love na yan. Amen po ba? When you say I love you ngayon, no? You need to mean it. Kailangan, di ba? Hindi tayo magyayabang, talagang hindi tayo magiging rude sa kanila, sa ating partner. Tama ba? So, ang challenge po sa ating mga Kristiyanong mga mag-aasawa ay talaga maging buhay sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Ang dahilan po, kaya po kailangan natin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating pagsasama, ay yan po ang magbibuild po sa atin, magpapatibay po sa atin. Kapag tayo ay walang pag-ibig ng Diyos sa ating kalagitnaan bilang mag-asawa, ay hindi po tayo magkakaroon ng tinatawag na kapayapaan sa ating tahanan. Amen po ba? At sabi po ng salita ng Panginoon, love covers multitudes of sin. Kapag tayo may pag-ibig na galing sa Panginoon, ang sabing ganoon, kino-cover yung lahat ng kahinaan natin. Amen? Hindi na ma-magnify kung ano yung mga failures natin o yung mga kasiraan natin, kundi ang ma-magnify ay yung commitment natin na sinabi natin, Lord, I have committed myself to my partner. Amen po ba? Sa katotohanan nga po, kung ako po ang tatanong nyo, hindi ako dapat ang nag-share dito. Di ba? Pero dapat yung ating pong mga bihasa na o tumagal na, di ba? Sino po dito yung mga nagsasama ng 50 years na po ng kanilang marriage? Meron na po ba? O ba, palakpakan natin si tatay. Pwede bang tumayo kayo, tay? Ayan. At nay, yan. O, kita mo? Pwede ho ba kayo na ho mag-share dito? Kasi yung experience ninyo, biro nyo, dumating sila lumagpas sila sa 50 years nilang pagsasama. Di ba? Ibig sabihin, marami silang dinaanan. Pero until now, ay matatag sila dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? It's the steadfast love o yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Kundi sabing ganon, ito ang pag-ibig na walang hanggan. Yan. Ito yung pag-ibig na may forever. Hindi lang second chance, kundi forever. Amen po ba? So, meron po mga karakteristik ang pag-ibig o yung godly love according to 1 Corinthians 13 verses 4 to 8. Ang sabi doon, love is, ayan, yung Greek word ng love, sabi doon is the agape, the God kind of love. Sabi, agape is the love of choice and commitment, choosing to love another person. So kung kayo po ay may mga iniirog ngayon, ang sabing ganon, kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa ating puso, kailangan mamimili tayo, choice natin, at we are committed to love this person. Tama po ba? Hindi po ito yung pagka kinasal kayo o nagsabing I do kayo, no? Pagbukas, pwedeng isole. Wala na pong solian yan kasi commitment yan. Okay? Tama po ba?
Hindi ho yan na kahit naman ho siguro yung mo o yung binilhan natin ng damit, di ba? Kapag ho sinoli natin, hindi ho pwedeng sira-sira yung damit na isosoli natin para palitan. No return, no exchange. Amen? Kaya yung kapartner nyo po, ano na ho yan? No return, no exchange. Okay? Bakit? Kasi commitment natin yon. So, love is described as God's self-sacrificing love for men. It displayed in the sending of His Son, Jesus Christ. So, makita po natin yung example ng pag-ibig ng Panginoon by sending His Son to us. Sabi po sa Romans chapter 5, verse 8, but God showed His great love. Anong great love to? Yung the agape God kind of love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ibig po sabihin, ang pag-ibig na ito ay yung pag-ibig na katulad ng sa Diyos, na galing sa Diyos, na handang isakripisyo ang buhay alang-alang sa isang tao. Amen po ba? No ibinigay po natin yung ating sarili sa ating spouse o sa ating pong partner, ibig pong sabihin, ibinibigay natin ang buo nating buhay sa Kanya. Handa tayong mamatay para sa Kanya. Amen ba? Kasi yun po yung the agape God kind of love. Kailangan po ibigay po natin yung ating sarili. Okay? How love acts in our marriage. So sabi nga natin, love is an action word. It's not an adjective. No? Ang sabi doon, love acts patiently. The word here means to bear patiently with other people's fault and offenses, to be long-suffering. Ang ibig pong sabihin, kapag tayo ay may pag-ibig, kailangan po ay meron po tayong tinatawag na pagpapasensya or pagtsatsaga. Yan. I remember, no, pagka nandito po si Kuya Collins, nandito pa si Kuya Collins, sabi niya, tsaga-tsaga lang yan. Totoo po yun, di ba? Ang pag-ibig, kailangan marunong tayong magtsaga. Amen ba? Kung wala tayong pagtsatsaga at pagtitiis at hindi tayo marunong magantay, no, at tayo naiinip, no, ay hindi po yung tunay na pag-ibig. Because love acts patiently, it bears patiently with other people's faults and offenses. Kapag meron po tayong mga differences in our personality, nagiging nagiging pasensyoso tayo. Because sabi nga wala namang perfectong tao. Tama po ba? So wala ring perfect marriage. Amen? But we have a perfect God who has love for us. Amen. Number 2, how love acts in our marriage. Love acts kindly. So, ang sabi po sa Proverbs, an anxious heart weigh a man's down, but a kind word cheers him up. So, ang pag-ibig ay sabi mabait at maganda ang loob. Love practices acts of kindness to others. Simple, loving acts of kindness. So sa marriage, kailangan po laging meron po tayong act of kindness. Kasi kung wala po sa tahanan yung kabutihan o yung mabuting paggawa, no, ay siguro po marami pong may stress na mga misis sa tahanan, di ba? Usually yung ating pong mga misis, di ba? Minsan nagtatrabaho na sila pero pagdating sa bahay nagtatrabaho pa rin. Di ba? Kung tayo namang mga mister o yung mga ama ng tahanan, no, darating sa bahay at tapos medyo hindi pa nakapagluto si misis, di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng problema, di ba? Mainit ang ulo natin, sinasabi na, ano ba, wala pa, dadating ko sa bahay, wala pang pagkain. Pero hindi natin naisip yung ginagawa ng ating may bahay ay mas higit pa doon sa ginagawa natin. Amen? Tama po ba? Kaya yung ating pong mga misis ng tahanan na full-time, sa kanila pong tahanan, saludo po kami sa inyo. Dahil sabi nga kahit na wala ho kayong sweldo, ay nagtatrabaho kayo 24 hours a day. Amen? Daig pa yung call center no?
Tama ba? But sabi nga, yung ginagawa ng ating mga may bahay, no, ay tunay ngang kapuri-puri. So, yung konting act of kindness, yung simple kind of act of kindness, no, ay isang mabuting encouragement para sa kanila yon. Kapag sila'y nakakita ng mabuting ginagawa natin, o bawat isa sa atin, sino man sa atin, babae man o yung lalaki, ay nagkakaroon po tayo ng magandang isang masagana, malusog na tahanan. Amen. Number 3, love does not envy, it does not boast, it is not proud. There is a rivalry or competition in love. Sometimes, sabi ganon, you cannot love someone and envy them at the same time. Kapag tayo may pag-ibig, hindi daw tayo naiinggit. Wala tayong pagkainggit, hindi tayo nagmamalaki, at hindi tayo nagyayabang. So sa ating pong marriage, kailangan po wala po tayong competition. Diba? Lalo na ngayon sa ating pong kapanahunan, siyempre yung mga babae ngayon, yung mga asawang babae ay minsan mas malaki pa yung kinikita sa asawang lalaki. Totoo po ba yun? Okay, minsan gano'n, no? Pero minsan doon nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng rivalry. O nagkakaroon ng competition. O malaki yung kinikita ko, dapat ikaw na gumawa nito. O yung kaya yung priority, nababaliktad na yung priority natin. Imbis na yung husband is the head of the family, sometimes yung misis na yung the head of the family. Diba? O kaya naman, sinasabi, hindi, yung mister ko pa rin ang head of the family. Pero ako yung leeg. Diba? Kung saan papuntahin yung ulo, susunod. Amen? Pero dapat po, alam po natin yung mga role natin sa ating pong marriage. So you cannot love someone and envy them at the same time. Nandiyan po ba kayo? So, mag-take note po kayo. No? Mas maganda po, habang dinidiscuss po natin to, mag-take note po kayo. Ano yung mga strong point ninyo dito sa ating pong dinidiscuss at ano yung mga weaknesses natin, yung weakest point natin. So that, pagka binalikan natin, dito pala ako kulang sa pag-ibig na to. Yung isang pala, naiinggit ako sa asawa ko. Kasi siya, pagka dumating sa bahay, ang saya-saya ako, lagi balungkot. Diba? So, naiinggit tayo. Diba? So, pwede nyong take notes po yon para magkaroon po tayo ng evaluation ng ating pong samahan sa ating pong pag-aasawa. Amen. Love does not boast. Ang sabi, if envy is desiring what another person has, ano naman yung boasting? Boasting comes from the desire for others to see what you have. So yung envy daw, o yung pagnanasa mo sa mga bagay na meron yung iba. Parang naiinggit ka kung ano yung meron siya, yung kapitbahay mo, yung asawa ng kaibigan mo, di ba? O kaya yung sa asawa mo mismo, naiinggit ka. O kaya naman, sabi, yung boasting naman, ito naman yung mga bagay na nasa iyo na gusto mong makita. Yung nagmamalaki tayo. Sabi, love does not boast. Hindi daw tayo kailangan magmalaki. Kung ano ang meron tayo, yan ay galing sa Panginoon. Amen po ba? Kaya doon sa loob ng tahanan, walang competition. Di ba? Ako po, ang aking pong motto sa bahay, o pagdating po sa aming pong mga finances and resources, I surrender all. Andiyan ba kayo? I surrender all. Kaya gustong-gusto ko yung laging I surrender all. Di ba? Pagka I surrender all, so wala nang discussion yon. Amen ba? Yung iba natatawa. Ano yung I surrender all? Mamaya kausapin niyo ako sikreto. Pero ang sabi dito, no, sa loob ng tahanan dapat wala tayong competition. Bakit? Kasi ang lahat ng kung anumang meron tayo, anuman ang meron yung asawa natin, yun po ay kaloob ng Diyos para sa atin, para ma-enjoy natin. Amen.
Love is not proud. So boasting is pride, acting outwards in relation to other people. Pride acts inward in relation to yourself. So ang sabi, yung pagmamalaki is pride acting outwards in relation to other people, no? Para maipakita mo sa ibang tao yung kung anong meron ka. But pride acts inward in relation to yourself. Uy, ang galing ko. Tapos may babati sa'yo. Uy, ang ganda naman ng bahay mo, ang ganda naman ng kotse mo. Eh, syempre, ang galing ko eh. Di ba? That's pride. Sabi, love is not proud. Kapag tayo ay may pag-ibig ng Panginoon, yung ating pong pagyayabang ay para sa Panginoon. Di ba? Pagka may bumati sa, ang ganda naman ng bahay mo, ganda naman ng bahay mo. Buti ka pa, nakatapos na yung mga anak mo sa kolehiyo at mga nagtatrabaho na. Hindi sabihin natin, purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Amen? Because the love of God, sabi, ang pag-ibig ng Panginoon, ang siyang bumubuo sa ating tahanan. Kapag wala, sabi ko kanina, kapag wala si Kristo at ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa loob ng tahanan, ang ating pong pagsasamahan ay hindi po maglalas. Garantiya po yan. Amen? Maaring tayo ay sobra-sobra yung ating mga resources, sobra-sobra yung ating kayamanan, pero yan po ay walang saysay kung walang pag-ibig sa loob ng tahanan at sa bawat isang mag-asawa. Amen? In any relationship, kung kayo po ay engaged to be married or kayo ay may balak na mag-asawa, okay? O kayo nagbabalak mag-asawa, no? Lagi niyong tatandaan, kailangan laging naroon ang pag-ibig ng Diyos sa bawat relasyon ng tao. Amen? Napaka-importante po ng pag-ibig sa relasyon. So, love is not rude. It is not self-seeking. Ang sabi po sa Philippians chapter 2, verse 3 to 4, do nothing, basahin po natin, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. So ang pag-ibig daw ay hindi magaspang ang pag-uugali. It is not self-seeking. Hindi mo inuuna yung kung ano yung magaganansya mo, kundi sabi ganon, you have in mind, nasa iyong kaisipan, na unahin yung iba. Diba? So napakaganda po nito pagka i-apply po natin sa ating pong pagsasamahan, diba? Hindi, yung kunyari, yung asawang lalaki, kung uunahin niya yung kanyang sariling pleasure or yung kanyang gusto, eh may iwan naman si Mrs., diba? Diba? Minsan, naiiwan na lang si Mrs. sa bahay, samantalang si lalaki, nag-i-enjoy, o kaya naman, baliktad. Diba? Alam nyo, dapat po, in terms of growing sa ating paglago, especially sa ating pong spiritual growth, dapat po yung husband and wife ay sabay-sabay silang lumalago. Kami pong dalawa ni Ate Telma, ni Sister Telma, no? Kapag kami ay may mga gusto naming umattend ng mga seminars, ay pareho kaming umaattend. Para ano po? Para mag-grow kami pareho. Ibig pong sabihin, marami pong mga tao o mga mag-aasawa, minsan, yung level ng spirituality o yung level ng skills ng kapartner ay naiiwan. Bakit? Hindi kasi nai-encourage na mag-grow. Alam nyo ba sa marriage, ito po, nakikita ko po sa aming pong personal na pamumuhay, no? Na kailangan pala pareho kayong nag-grow. Amen ba? Pareho tayong dapat na nagle-level up pagdating po sa relationship, pagdating po sa pag-grow sa ating pong pananampalataya, sa skills natin. Kung meron tayong mga gustong gawin na magbibigay at magdadagdag ng kakayahan, ay gawin po natin.
sapagkat yun po ay makakatulong hindi lamang po sa loob ng pamilya, kundi po sa iba. Amen? Sa katotohanan po, si Sister Telma po, siya po ay graduate ng mass communication, no? Masscom. Pero siya po ay, dahil po sa kagustuhan niyang, siya po ay makapagturo sa mga bata, nag-masteral po siya ng education, yung special education. Bakit? Kasi gusto niya pang mag-umangat o yung kanyang kakayahan ay madagdagan at ma-impart niya yung kanyang kakayahan o yung giftings niya sa iba. Kaya kung meron kayong mga dreams, sabi nga, pinag-aaralan natin yung mga pangitain sa buhay natin, o kung meron kayong mga dreams na sa tingin niyo parang hindi ko na yata kaya. Alam niyo ho, kakayanin niyo ho yan. Amen? Lalo na kung meron mag-i-encourage sa ating kabiyak natin. Diba? Kung kayo ay magkakaroon ng pagkakaisa, no, pwedeng-pwede po yan. Amen? Ako po, nung siya po ay nag-aaral, 2 taon po yung kanyang masteral, sinuportahan po namin siya ng aming mga anak at ako po. Kaya sabi ko nga, hindi pala magiging imposible kung lahat kami ay magsusuportahan sa bawat isa. Amen. So do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Yan. May mga dreams ba kayo? Okay, sabi ganon, suportahan po natin ang ating pong mga spouse. Sabi, love is not easily angered. It keeps no record of wrongs. It means to be easily provoked or stirred up. Yung parang minsan makanti ka lang, di ba? Madali ka nang magalit. Sabi, love is not easily angered. Ang pag-ibig daw ay hindi onion skin. O kaya, ang pag-ibig ay hindi, hindi yung makanti ka lang, galit ka na. Tama ba? Alam niyo, minsan marami tayong button sa katawan na kapag na-trigger, yun ang nagtitrigger sa atin para magalit. Di ba? Pag nagalaw yung buhok mo, di ba? Nagagalit ka. Di ba? Ang ayos-ayos ng buhok mo, tapos merong sumagi sa buhok mo, di ba? Nagagalit ka kagad. Tama ba? Sabi, love is not easily angered. It keeps no record of wrongs. To be irritated or touchy, to yield no provocation. Ang ibig sabihin ng easily angered, yung madali kang mairita. Di ba? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, naiirita ba kayo dyan? Yan. Pagka naiirita kayo, ibig sabihin wala yung pag-ibig sa inyo. Amen? Ganun lang po kasimple ho yun. Amen? So, kailangan, ma-observe natin yun. Ako, ganito pala ako, irritable pala ako, makita ko lang yung mukha ng asawa ko, naiirita na ako. So, pagka ganun po, ibig sabihin, kailangan nyo ng extra grace ng Panginoon to love your spouse. Amen? Sabi nga sa inyo, no return, no exchange. Amen? It's a commitment. It's our choice. So, love does not delight in evil means that love takes no pleasure in unrighteousness, injustice, in any wickedness at all. So, hindi tayo ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa paggawa ng masama. But rejoice, sabi nga, but rejoice in truth. So kapag tayo ay merong nakikita na masama na ginagawa yung ating kapartner, hindi ka dapat matuwa doon. Di ba? Dapat i-correct natin. Amen ba? Kung sa tingin mo, nadidiscern mo na merong mga may ginagawa, no? Yung ating pong kapartner, no? Ay sabing gano'n, kailangan ipag-pray natin at i-deal natin yung mga bagay na yon. Amen po ba? Because love does not delight in evil. Amen ba? So love rejoices with the truth. Love rejoices when truth wins out, not evil.
So sa pagsasabi po ng katotohanan, no, maaaring tayo, no, pag tayo nag-uusap at meron tayong kinokorek sa bawat isa or meron tayong mga napupuna sa bawat isa sa ating samahan bilang mag-asawa, minsan pagka yung katotohanan na, masakit po. Tama po ba? Pero alam nyo, sabi ng salita ng Panginoon, kapag tayo ay nagsasabi ng katotohanan, lagyan natin, sabi gano'n, ng pag-ibig. We need to, sabi gano'n, magkaroon tayo ng pang-unawa, okay? Na meron siyang kahinaan at patanggap natin. At the same time, meron tayong tinatawag, sabi ko nga lagi, sa ating pong samahan bilang mag-aasawa ay laging pong merong may malaking kwarto sa puso natin. Ano yon? Yung forgiveness. Amen? Yung pagpapatawad. Kasi araw-araw o kadalasan, no, lagi tayong nasasaktan. Pero kung lagi yung kwarto natin ay laging puno at walang pagpapatawad, sabi ko nga, hindi ho maglalas yung ating pong marriage o yung ating samahan. Amen ba? So tahimik naman po yung ating mga couples ngayon. Sana po nakikinig ho tayo. Amen? So love always protects. Ito naman po, no, napakaganda po nito, no, na ang pag-ibig ay lagi po siyang nagpoprotekta o nagbibigay sa atin ng protection. So ang Griego o yung Greek word ng word na protect ay ang kahulugan noon ay kagaya ng isang roof. Ito po, yung bubong na to. Okay? To protect by covering over. Di ba? Tayo po ay protektado ng roof na ito pag umulan at pag umaraw din po. Di ba? Hindi ho tayo nasisikatan ng araw because we are protected. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Kapag ho tayo ay may pag-ibig ng Panginoon, the agape God kind of love, God is protecting us. Saan? Sa lahat po ng mga gawain o sa lahat ng mga nais ng ating kaaway na gawin sa buhay natin. Just as a roof provides a protective covering from the elements, so love is. Protection is a natural byproduct of love. Amen? So kapag meron tayong pag-ibig, lagi tayong pinoprotektahan po natin yung ating relationship, yung ating spouse, o yung ating pong pamilya. Amen ba? So tandaan nyo, yung pag-ibig na yan ay yung katulad ng pag-ibig ng nasa Diyos. Love always trusts means to trust or believe in, to commit yourself to someone or something. But love chooses to believe the best about people until proven otherwise. So yung pag-ibig na yan ay lagi natin pinaniniwalaan. Lagi tayong nagdududa. Diba, alam niyo ba yung laging nagdududa? Yung parang pagka merong kang nakitang kakaiba doon sa kapartner mo, kaagad, di ba? Nagdududa ka na, di ba? Ano kaya nakain ito? Di ba? Ano kaya meron ngayon? Bakit ganito? Bakit bigla na lang niya akong sinabihang I love you? At bigla niya na lang akong sinabihang mag-date tayo. Di ba? Ano kaya nakain ito? Siguro may ginawang masama ito kaya gusto niya akong i-date. Di ba? Minsan ganun tayo, di ba? Katakataka naman. Di ba? Sa 30 taon namin pagsasama, ngayon niya lang ako i-date. Di ba? Kaduda-duda. Di ba? Siguro merong to. Di ba? So, alam nyo, minsan, kailangan paniwalaan natin yung bagay na yon, no? Otherwise, no, kung meron naman talagang mga kahina-hinalang ginagawa, no, i-confront natin. Pero kung wala naman, dahil nakapakinig siya ng preaching ni Pastor Dave ngayong araw na ito, no, at pagkatapos ng ating preaching, niyaya kayong mag-date, ibig sabihin, effective yung ating preaching today. Amen? Tama po ba? Love always hopes. Love does not dwell on the problems of the past,
but looks forward to the future with confidence and grace. So yung pag-ibig na yon ay hindi nananatili sa problema o sa mga pangyayari ng mga nakalipas. Amen ba? Alam nyo, kaya po tayo ay ginawa ng Panginoon nung tinanggap natin ng Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay natin. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, tayo ay mga bago ng mga nilalang. Ang luma nating pagkatao, yung old self natin, yung past natin, ay wala na. Bago na tayo. Amen ba? Kaya tayo sa ating tahanan, kapag tayo ay nakakilala sa Panginoon, yung buong sambahayan natin, lahat tayo ay binabago ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Hanggat nandito tayo sa mundong ito, ay hindi pa tapos ang Diyos sa proseso ng pagbabago. Amen po ba? So love does not dwell on the problems of the past, but looks forward to the future with confidence and grace. Love always perseveres. Love never stops loving. It continues in the face of rejection and opposition. So ang pag-ibig ay hindi natatapos ng pag-iibigan. Okay? Kaya nga sabi, love never fails. Hindi po natatapos at walang hanggan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi nga kanina, kung tayo po ay magkakaroon ng pagpapatawad sa bawat isa, lagi tayong merong second chance. Amen? Merong second chance. Pero kung kunyari, araw-araw, Pastor Dave, ano ba naman itong asawa ko? Lagi na lang. Ito ginagawa sa akin. Diba? Patawarin mo pa rin. Amen? Kasi may forever. Amen? So God is the God of many chances. Lahat po tayo, ay meron tayong kanya-kanyang mga failures, may kanya-kanya po tayong kahinaan. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, He will, sabi ko ang pag-ibig ng Panginoon ay laging nakaantabay sa ating mga buhay. Amen? Hindi yan nagmamaliw, hindi yan mawawaglit, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. And how to grow to be in love. How to grow in love. Paano ba tayo lalago sa ating pong pag-ibig sa Diyos at sa ating pag-ibig sa bawat isa? We need to know Jesus. Amen? Jesus is the perfect model of selfless love. John 15 verse 13 says, "Greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friends." Kung gusto niyo po na lumago, na tayo ay laging in love, una sa Panginoon at sa ating pong kapartner, ang sabi doon, we need to know Jesus. Si Jesus po ang modelo ng isang ganap na pag-ibig. Sabi doon, greater love had no man than this. Walang pinakadakilang pag-ibig ang ginawa ng Panginoong Jesucristo na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Amen? When we know Jesus and we experience His love, sabi ng kayang-kayang po nating umibig sa ating pong spouse, sa ating pong asawa, at lahat ng anuman ang kanyang mga kahinaan ay kayang i-cover ng pag-ibig ng ating Panginoon. Pangalawa, we need to rely on the Holy Spirit. Because love is obviously called a fruit of the Holy Spirit. Kailangan po mag-rely po tayo sa banal na Espiritu ng Diyos sapagkat ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig. Kung wala ang banal na Espiritu sa buhay natin, hindi natin natanggap ang banal na Espiritu sa buhay natin, wala tayong prutas o wala tayong fruit of the Holy Spirit, which is love. Amen? Anong sabi po ng Galatians chapter 5, verse 22 to 23? Basahin po natin sabay-sabay. But the fruit of the Holy Spirit, the works which His presence accomplishes, is love, joy, gladness,
peace, patience, an even temper, forbearance, kindness, goodness, benevolence, faithfulness, gentleness, meekness, humility, self-control, self-restraint, continence. Against such things, there is no law that can bring a charge. So, ibig sabihin, kapag tayo ay may prutas ng banal na Espiritu sa buhay natin, ang sabi po ng Panginoon, wala mang sino ang pwedeng mag-akusa sa atin. Amen? Because the fruit of the Holy Spirit is love. Amen? So, kapag may pag-ibig tayo, ay meron po tayong kagalakan sa ating puso. Meron tayong kagalakan sa ating tahanan. Kapag meron po tayong prutas ng pag-ibig, ng banal na Espiritu, meron po tayong kapayapaan at meron tayong pagtsatsaga. Amen? Meron tayong kabutihan, may kagandahang loob, may katapatan. Amen po ba? Meron tayong pagpipigil sa sarili kapag tayo ay may pag-ibig ng ating Panginoon sa ating buhay. And against such things, there is no law. Amen po ba? Kaya sa tahanan natin, kapag may pag-ibig, naiiwasan natin yung tayo po ay lumalala yung ating sitwasyon o yung lumalala yung problema ng tahanan. Bakit? Kasi kapag naalala natin at ginagawa natin yung dapat nating gawin dahil may pag-ibig tayo ng Panginoon, nasa-save po natin yung ating relationship. Whatever relationships that we have, no? Sa opisina, meron tayong mga kaopisina, may katrabaho tayo. Okay? Sa ating organization, sa church, sa ating relationship, sa ating mga anak. Any relationship, ang pinakasusi po ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. The agape God kind of love. So this morning, tayo po ay, kung meron po kayong nakuha dito, yung mga strongest point nyo, dito po sa ating pong pinag-aralan, at kung may nakita rin po kayo ng mga weakest point nyo, na kailangan nating i-improve, Lord, kailangan ko ma-improve yung aking relationship sa ganitong area ng buhay ko. Minsan, madali akong mairita, madali akong mainis, wala akong pagpapasensya. O kaya minsan galit na galit ako, nagiging rude na ako, pangit na yung aking sinasabi, magaspang na yung aking mga ginagawa, hindi na nakaaya-aya. Panginoon, patawarin mo ko. And how many of you today, nakita nyo po yung inyong mga sarili, nakita natin na ito pala yung dapat kong gawin, na ang pag-ibig ng Panginoon, kailangan makilala ko ang Panginoong Jesucristo ng malalim at kailangan ako ay manangan sa kakayahan at kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Nais ko po na tayong lahat ay tumayo at tayo po'y mananalangin. Sige po, tayo po'y tumayong lahat. Kung ninanais ninyo na magkaroon ng maayos at malusog na tahanan sa loob ng tahanan, you need the God kind of love, the agape kind of love. At kung kayo naman ay wala, sa tingin niyo, Lord, wala akong kasama sa buhay, nag-iisa ako, alam nyo, ang Panginoon, ang ating Ama sa Langit, ang sabi ng Panginoon, I am your husband. Kung kayo po ay nawala na po yung inyo pong spouse, wag po kayong mag-alala dahil nandito po ang Panginoon. Siya po ang ating, sabi, sa lahat ng mga nangungulila, siya po ang ating taga-aliw ng ating buhay, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen? At kayo po ngayong sa umagang ito, kung kayo po ay kinausap ng Panginoon at nagnanais kayo na tanggapin ang Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, at nasabi mo, Panginoon, ito pala ang kulang ko. Yung pag-ibig ng Panginoon, kailangan ko palang tanggapin. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, lahat po tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat po tayo ay mayroong mga pagkukulang. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, naparito siya
upang siya ay magbigay ng buhay, buhay na may kasiyahan at buhay na may kasaganaan. Kapatid, mga kaibigan, mga bagong kaibigan, kailangan natin ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo upang magkaroon tayo ng matibay, matatag, at malusog na tahanan. Malusog at matibay na samahan. Kailangan po natin ng Panginoon sa buhay natin. At kung kayo po ay narito ngayon at nandun po kayo sa pagdidesisyon, na major decision ngayon, na sabing, Lord, nananawa na ako sa samahan namin. Pero Lord, dahil sa kabutihan mo, narinig ko ang iyong salita, nagkaroon ako ng pag-asa. Nagkaroon uli ng liwanag yung aking buhay. The Bible says, love always hopes. Love is always believing and persevering. Amen? Kung kayo po ay narito ngayon at nais niyong ipanalangin po namin kayo, panalangin ko kayo, taas niyo lamang po ang inyong kamay. At kung nananalangin kayo na gusto niyo na maging matibay pa at maging malusog ang inyong tahanan, itaas niyo lamang po ang inyong kamay at ipapanalangin po namin kayo. Salamat po sa nagtaas. Salamat po. Meron pa po ba? Okay. Meron pa po ba? Sige po, salamat po sa inyo. Okay. Pwede po ba nasamahan po natin ang mga taong ito na nagtaas ng kanila pong kamay, na lumapit sa Panginoon at tayo po ay patuloy na mananalangin. Sige po, itaas po natin yung ating kamay. Hindi ko na po kayo tatawagin dito sa harap. At pwede naman kayong abutin ng Panginoon ngayong araw na ito. Sige po, taas po natin ang lahat ng ating kamay. At kung kayo ay mayroong mga panalangin sa inyong puso, batid ng Diyos ang inyong mga damdamin at nais ng Diyos na abutin ang inyong mga panalangin. Sabihin po natin ang panalangin ito. Aming Ama sa langit. Sige po, lahat po tayo. Aming Ama sa langit. Salamat sa dakilang pag-ibig mo sa akin. Salamat na ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Panginoong Jesucristo, salamat sa pagpapakita mo ng tunay na pag-ibig mo sa amin. Inialay mo ang iyong buhay para sa akin. Sa oras na ito, muli binubuksan ko ang aking puso upang ikaw ay manahan sa akin. Inaamin ko po na ako ay maraming pagkukulang. Ako ay isang makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Nawa, O Diyos, ang iyong pag-ibig ay manatili at manahan sa aking puso, sa aking tahanan, sa aking pamilya, sa aking may bahay, at sa aking mga kaibigan. At sa oras na ito, iniaalay ko rin sa iyo ang aking buhay bilang buhay na handog, handang maglingkod para sa iyo. Hinihiling ko rin ang iyong banal na Espiritu na manahan sa akin, na ako ay puspusin ng iyong Espiritu Santo, at salamat sa prutas ng banal mong Espiritu na ang pag-ibig ay nasa akin. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen.